Hindi pinalagpas ni Vice President Sara Duterte itong ibang media na mahilig magpakalat ng fake news. Dito po tungkol ito sa pagbenta naman ng bahay ni dating Pangulong Duterte. Nako, sinabayan ng ibang media pero yung kwento nila fake news naman pala. O sa headline po ng Manila Standard ha. Ang sabi diyan VP Sara opposes sale wants Rudy's house to be a museum. Kailan nyo ba narinig yan kay VP Sara? At meron bang payag tungkol si VP Sara na ganyan, museum? Mukhang wala, di ba? Baka galing sa, ewan ko lang kung kanino nakuha ng Manila Standard yung tungkol po sa pagbenta ng bahay ni Tatay Digong, mukhang iba yung kwento nila dito. Ito po may statement na inilabas po ang Office of the Vice President tungkol dyan. Nako, Tricom. Di ba ayaw nyo sa fake news? Baka naman hindi lang mga DDS vlogger yung mga ipapatawag dyan. Baka naman isa din ito Vice President of the Philippines na po ang nagreklamo. Ito po ang statement ng Office of the Vice President. Basahin po natin. Statement on the fabricated story by the Manila Standard, July 1, 2025. The Office of the Vice President strongly refutes the Manila Standard's front page story published on July 1, 2025 titled VP Sara opposes sale wants Rudy's house to be a museum. The article falsely claims the Vice President Sara Duterte is opposed to the sale of the former President Rodrigo Duterte home in Davao City, allegedly saying she wants to preserve the house and convert it into a museum for fans and supporters to visit and see where her father used to eat, sleep, and spend most of his free time. Parang iba yung kwento na ginawa nitong Manila Standard, no? Kasi pag hindi po ito pansinin ni VP Sara Duterte, pag nakita po ito ng mga 1530 vlogger, ito na naman pagpipiestahan nila. Ito naman yung mga paninirang gagawin nila sa mga Duterte. Hindi naman narinig natin yan galing mismo sa bunganga ni Vice President Sara Duterte. Mismong official page niya, Facebook page niya, walang ganyan, napahayag niya. Iba yung pagkakaintindi nila. Kaya nasasabihan ni VP Sara, BO daw sila. Sana ito po, it further fabricated a quote supposedly from the Vice President stating the house will serve as the fans, reminders, or souvenir of my father's favorite areas at home. Both the headline and the lead paragraph at the article are completely false and fabricated. Wala naman kasing sinabi na museum. These claims have no factual basis. While it is true that during an interview on May 12, 2025, Vice President Duterte mentioned the possibility of opening her father's house to the public, she has issued a statement concerning the reported sale of the property since related news began circulating over the weekend. The OVP calls on the Manila Standard to immediately issue a correction. Correct nyo raw kasi. I-correct nyo. Akala nyo kabait-bait ni VP Sara ha. Nanawagan lang siyang i-correct yung yung iba dyan. Patawag agad sa Tricom yung ginagawa nila. Ano ba kung ano yung pinagagawa nila? Pero maganda po ito at least naipaliwanag po agad ng Office of the Vice President kasi kakalabas lang po ng balitang yan. Ganun lang yung gusto. Nanawagan lang na i-correct. Nanawagan lang yung OVP na i-correct yung balita nila kung ano yung pinost nila dyan. Di ba? Ganun kabait, di ba? Hindi po hindi po binbaliwalain to. Pero ang tanong kasi dito, kaninong source po nakuha ng Manila Standard yung pinagsasabi nila dyan? Sabi po ni Suset Gangan, grabe ang twisted mindset ng bangag government. Time flies, 2 years na lang. Saan bansa na siya tatakas magtago? Tingnan nyo naman. Nasisi na naman tuloy si Junior sa ginagawa nyo, Manila Standard. Sabi ni Gran Abel, kapag mainstream ang fake news, wala investigasyon. Kapag vlogger na supporter ni Digong, papatawag agad. Yun yung kaibahan. Yung nagsasabi na patawag sa Tricom itong Manila Standard, naku, malabo pa sa sabaw ng pusit yan. Sabi ni Christine Abanes, kalat ngayon ang mga fake news para sirain ang Duterte. Kahit mga page sa FB na anti-Duterte nagkalat din. Malamang busog bulsa nila. Kaya pala nagkakalat ng fake news itong mga anti-Duterte. Pansinin nyo ha, yung mga anti-Duterte supporters,
pasukin nyo, tingnan nyo. Lahat ng mga inilabas nila puro paninira at fake news lang. Wala silang inilabas na kagaya sa atin kung ano man yung mga naibalita na hindi po nakarating sa iba ay kailangan po nating iparating para alam o kung sino yung gusto na maging updated sa nangyayari sa politika at ipinakita po natin kung ano yung magiging opinion natin. Pero yung sa kanila, iba yung tactics nila. Paninira lang ang alam nila. Sabi ni Zen Lee, patawag na sa TRICOM. Yun na nga, hindi malabo yan. Malabo yan. Malabo pa sa sabaw ng pusit yan na ipatawag sa TRICOM itong Manila Standard. Saludo po ako sa TRICOM pag gagawin nila yan. Manila Standard. Ayos-ayos din pag may time. Hanggang dito na lang. Thank you. Bye-bye.